So, for today's video, ayan, ang pagbabalik na naman ni Kabanaba nyo. Kung nakaraan ay isang set yung make-up namin, pagpasensyaan nyo ng mga Kabanaba. Gusto lang namin talaga kayo pasayahin nung content namin na yun, mga Kabanaba. Naway nasayahan din kayo, nasiyahan kayo sa aming content. So, pagpasensyaan nyo na rin, mga Kabanaba. Maraming dumadaan dito sa paligid, gawa na nga ng tabing daan yung bahay namin. So, for na nga po mga kabarba, pagpasensyaan nyo na may dumating na bisita kanina, nagtanong kung saan yung bahay ni Mitch. So yan, shoutout nga pala kay Mitch. So yun na nga po mga kabarba, pinagpapasalamat ko kay Lord yung mga, kung sa ibang tao po maliit na achievements o maliit na bagay lang to, pero para sa aming katulad ko na mahirap mga kabarba, ay isang napakalaking bagay na yung mga bagay-bagay po na ipiplex ko sa inyo mga Kabanaba for today's video. So yan yung mga bukong kulot ng ngulot-ngulot na talaga mga Kabanaba. So ayun, thank you talaga syempre unang-una kay Papagad, kasi siya ang lahat, siya ang everything mga Kabanaba. At pangalawa sa magulang ko mga Kabanaba na grabe ang suporta sa pamilya ko po. Maraming salamat. Pangatlo po, sa inyo po mga Kabanaba, kasi kung ano man po yung nararating ko ngayon sa aking munting YouTube channel, isa po kayo sa mga tanyo sa akin mga Kabanaba. Pasensyaan nyo na loading si Kabanaba nyo ngayon. Siyempre, bawal nga po tayo na mag-ingay-ingay masyado mga Kabanaba. Gawa ng ngayon ay Biyernes Santo sa aming mga Katolik. So ako, para po sa inyong kaalaman, ako po ay isang Katolik. So yan mga Kabanaba. At itutor ko na po kayo kung ano man po yun yung aking ipapakita at ipiplex sa inyo. So, let's go mga kabraba. Ako lang po yung kumukuha ng camera ngayon kasi medyo malikot talaga. Hindi pa gaanong expert si Ate Bibi or si Bibi. So, yan mga kabraba. Tara! Ang aming dirty kitchen. So, bago ako mag-ano sa cooking show ko mga kabraba, ipiplex ko sa inyo yung kung ano yung itsura ng kusina namin noon mga kabraba. So, yan. Nakatapos lang po gawa. At syempre yung gumawa po nito walang iba kundi si Kuya Mimi, yung asawa po ni Kadile. So yan, nakikita nyo naman po, maayos na yung mga gamit. Kasi nga po, katulad ng sabi ko sa inyo nakaraan, si nanay po ay mahilig magkulikta ng gamit. Kaya yung mga gamit namin natatambak. Kaya lesson din mga kabaraba, huwag tayo masyadong magkolekta ng maraming gamit. Gawa ng sayang din yung ipapambili. Magagamit pa sa ibang bagay na mas kailangan mga kabaraba. Ating aral mga kabaraba, huwag tayo maging masyadong after sa mga gamit mga kabaraba dahil masasayang din nga yung pera at matatambay. Kaya at saka ano sa space mga kabaraba, kung lalo tigit maliit yung mga bahay-bahay natin. So yan, pag daming gamit, diba, syempre makalat din mga kabaraba. Yan mga kabaraba, ayan ang ipiplex ko sa inyo. Mayroon na po yung dirty kit kong noon, wala po, open po yan. Ito po yung purpose ng sarado mga kabaraba. Pinagawa ko po talaga to kasi syempre mga alaga nating aso, mga manok pumapasok para po maging malinis yung kusina, although na tinatawag siyang dirty kitchen mga kabaraba, hindi palibasa tawag ay dirty kitchen, dirty na, hindi po yun ganon mga kabaraba. So yan, mayroon na po kaming gripo dito mga kabaraba, nakikita nyo naman po at gumagana na yan. Ayan, di ba? Yan po mga kabaraba, ayan. Tapos yan, nagpalagay na rin po ako dito ng mga sabitan para yung mga excess na mga sandok-sandok, mga salaan dyan na po namin nilagay. At syempre sa side na ito mga kabaraba, para may idea rin po kayo kung gusto nyo pong magpagawa ng dirty kitchen. Ayan po yun dito. Mga patungan po yan. Tapos ang kagandahan lang po ng may dirty kitchen, pag once sa may mga okasyon po kami or kayo, may sarili siyang lababo, may sarili rin tong lutuan mga kabaraba. Yun po yung advantage nun. Hindi na po makalat masyado yung loob ng kusina doon sa loob ng bahay. Kaya yun, sinikap po talaga na sabi ko kay nanay na magpagawa kami ng dirty kitchen dito sa labas na maayos-ayos na mga kabaraba.
Ayun ang plinex ko sa inyo for today's video mga kabaraba. At syempre, dito rin po yung, sa part na ito yung lutoan. So, yan po yung pangmalakasang lutoan. Although na hindi pa po tapos kasi wala pang blower mga kabaraba. Pero pwede na po kayo dito kami dito magsalang ng ng mga malalaking kaldero. Kasi papagawan ko po ito siya mga kabaraba ng blower. So, kung nakikita nyo po, ayan po yung sa nakaraang vlog namin, nakaraang hapon. Medyo tuyo na po yan yung kamyas at aming ibibilad pa ngayong araw ulit para tuluyan ng matuyo. At dito ko nga nilagay, mga kabanaba, para safe siya, di ba? So, yun lang mga kabanaba, mag-proceed na tayo sa cooking show. Plinex ko lang po yung bagong dirty kitchen namin mga kabanaba dito sa labas. So, ayun na nga po mga kabanaba, po tayo sa lutuan mga kabanaba, ayan. Umpisa na namin yung cooking show ngayon mga kabarbayan. Mayroon po tayong kangkong at syempre hindi mawawala yung sibuyas. In-on ko na rin po ito yung, anong tawag dito, Bibi? Portable gas range mga kabarba para sa inyong kaalaman. Binili ko po yan nung nagpa-isla kami mga kabanaba. Ayan, nahuhulog ko na ito yung mga sibuyas para masarap mga kabanaba. At yung purpose po pala ng sibuyas mga kabanaba para sa inyong kaalaman, para po pang tanggal ng langsa ng mga isda or di kaya ng hipon. Kaya po may sibuyas mga kabaraba. At syempre, dito po yung aming hipon. Ayan po yung ulam namin ngayong Friday, Good Friday mga kabaraba. Pagpasensyaan nyo na po talaga, may mga dumadaang motor kasi tabing daan po kami. At syempre, dito rin kami nag-content sa magluluto sa pinag-contenta ni Edgar Espedido. So, para po sa inyo mga kaalaman mga kabarba, malinis po yan yung misa namin. Ipapatong ko dito yung kangkong at aming hihimayin ni Ate Bibi. Mag-hi ka muna Ate Bibi sa ating munting vlog. Ano masasabi mo na kasama ka na naman sa vlog natin? Masaya lang. Masaya din. Okay. Parang hindi man. Parang malungkot ka man Ate Bibi. So, yan, mag-himay na po kami ng kangkong. Tinakpan po namin ito yung yung hipon kasi medyo malangaw nga po dito kami sa labas nag-content mga kabanaba. Para safe na rin po. Syempre, di ba yung langaw hindi natin alam kung saan yan mga nakarating na mga kabanaba or ano na yung mga dinapuan nila. So, comment down below kayo mga kabanaba kung ganito rin po kayo magsigang ng hipon na may sinasama kaagad pakuluan yung sibuyas. So, yan. Maghahimay kami mga kabanaba ng talbos or dahon ng kangkong ni Ate Bibi. So, yan, Ate Bibi, maraming salamat sa iyo ha, syempre. Para po pala sa inyong kaalaman, si Ate Bibi, dito na rin yan siya sa bahay mga kabaraba. Kasi nga, dalawa lang din kami ni, tanggalin mo lang Ate Bibi yung mga dahon na magaganda. Dalawa lang din po kami ni Daddy Marbs. Kaya, dito na rin si Ate Bibi para may kasama naman kami mga kabaraba. At the same time, kahit papano makatulong ako kay Ate Bibi sa kanyang pag-aaral. So, masaya ka ba, Ate Bibi, na dito ka na sa bahay? Hindi nila marinig. Masaya ka rin? Parang hindi naman. So, yan mga kabaraba. Piliin lang din po namin ito gawa na. Dati po may mga tanim kaming kangkong. Yung nga lang din po, short na kami dito sa tubig. Kaya sa ngayon po, bumibili na lang kami muna ng kangkong mga kabaraba. Ito po para sa inyong kaalaman, yung kangkong na ito mga kabaraba, masarap po ito yung kanyang puno sa sa adobo, adobo sa mga kabaraba. Pero hindi na namin isasama mga kabaraba gawa nga ng, ito lang po yung isasama namin, yung tangkay at, babalik lang po kami mga kabaraba mamaya at ihimay-himayin lang namin to at ipapakita din namin sa inyo yung pagkatapos himay mga kabaraba. At so, ayun na nga po mga kabaraba, hindi na namin pinakita sa inyo yung paghuhugas namin ng kangkong, pero para na rin po sa inyong kaalaman, ito po ay hinugasan namin ng 3 beses. Syempre, hindi natin alam kung saan ba ito kinuha mga kabaraba. Syempre, sa palengke talaga yan, iba-iba na yung mga kinukunan. Para safe na rin mga kabaraba, 3 beses dapat hugasan or mas marami pa kung marami kayong tubig mga kabaraba. Kaya nakita nyo naman, medyo na na siya, nakusot kasi ganito po kami maghugas. Yung parang ginaganon mga kabaraba. So yan, kumulo na po yung aming tubig. Medyo laksan natin yung apoy at kumukulo na. Yan si Ate Bibi may hawak na sandok. Ihulog na namin itong shrimp mga kabaraba. Ayan. Tapos titimplahan na rin namin. Ay, super dami.
Nakikita nyo po ba yan? Ang daming mga kabanaba. Oh. Yan. Tapos, lalagyan. Ate Bibi, marunong ka na ba sa pagsisigang? Yan. Lalagyan na natin ng asin. Ang sarap. Yung asin po namin dito mga kabanaba, para sa inyong kaalaman ay rock salt. Hindi po iodized salt yung ginagamit namin dito sa bahay. Mas sanay po kasi kami sa rock salt. And then, lalagyan natin ng mga Magic pampalasa. Rinomote mo na yung magic sarap pa. Magic sarap baka naman. Naman, sinigang, guys. Sinigang sa baboy guys, para hindi siya makakain. Kanina nga po pala mga kabanaba, pinakisuyuan ko siya kung magkuha ng sinigang. Abay ang kinuha. Sinigang sa gabi. Di ba may pork yun mga Yes. kabanaba? Buti na lang na-check ko. Pag nagkataon, di po siya makakain mga kabanaba. Kasi si Bibi ay isang Muslim. So yan, dapat mga kabanaba, lang tayo. Respect lang tayo ng mga kanya-kanyang, Sinigang. ano nga yan Bibi? Kanya-kanyang religion, di ba? Para happy lang, di ba? So yan, lalagyan na ng sinigang. At kung matabang pa, ilalagay namin ulit ito yung pangalawa. Pag kumulo ito mga kabanaba, pwede na nating tikman para sa ekonomiya ni Banaba. Para magbanaba lalo. Char! Para na rin sa inyong kaalaman mga kabanaba, dapat sa mga mataas na po yung blood pressure, wag po din tayo magpasobra sa hipon. Kasi ang hipon ay nakaka-high blood din. Lalo na pag hindi ka nakakain, naubusan ka ng kasama mo, ayan, nakaka-high blood talaga siya. Masarap kasi. Ay, Masarap. favorite ko talaga to. Favorite mo yan siya, babe? Yes. Sige nga, tikman natin yung lasa. Medyo na rin, kulo-kulo na. Ayan, mga kabaraba, para sa inyong kaalaman, dapat mahiwalay tayong Ito yung pantikim sandok ng... Yan yung sandok at ito yung pantikim ng ng lasa. Para hindi pabalik-balik yung yung mga laway natin sa ating mga niluluto. Ayan. Perfect. Sarap siya mga kabanaba. Masim-asim. Asim kilig. Pero dadagdagan pa natin ng konting asin. Masim-kilig. At sinigang para malasang malasa kasi magasipsip pa po yung kangkong ng lasa ng ating niluluto. Kaya medyo lasahan natin kasi mamaya magatabang ito mga kabaraba. Yan, pakak. Sobrang asim. Ikaw mahilig din sa maasim na sinigang, Ako. be? Ako kasi same Lahat. time. Pati pagkain lahat. Maasim, maanghang, no? Masim-asim at maanghang. Ay, so sarap. So yan po mga kabaraba, nakikita nyo naman kasi itong hipo na ito mga kabaraba, hindi dapat siya ma-overcook kasi yung balat niya ay lumalambot. So Ate Bibi, ilagay mo na yung dahon ng kangkong or talbos ng kangkong para tayo ay makakain na. Ayan, si Ate Bibi muna yung magalagay mga kabaraba. Wow. Para Marami siya, guys. marami siya. Kabanaba? Marami siya, mga kabanaba, oh. Healthy yung kangkong. Healthy. Parang yung nagaluto, be. Parang nagaluto healthy. Matataba. Ayan. Ayan, nahulog na natin mga kabaraba. At syempre, antayin lang itong maluto. Kami kakain na ni Ate Bibi at ni Daddy Marbs for today's video. So, yun na nga po mga kabaraba. Nahulog na ang lahat. At syempre, gutom na rin kami ni Ate Bibi. So, masaya ka ba na nakaluto na naman tayo ng masarap na ulam for today's video? Mabubusog na naman ako. Syempre, magamana ka na yan sa akin. Syempre, mga kabaraba, sa mga walang sawang sumusuporta sa aming munting YouTube channel, don't forget to subscribe and share and like and click the notification bell kung bago pa lang kayo sa aking munting YouTube channel. At syempre, suportahan din natin si Japit Boricat 2.0, James Paul Yonsho, Edgar Espedido, An Kaalaman, at syempre si Rudes Alejandro Vlog, at syempre ako, si Kabaraba nyo from Brooks Point, Palawan. So yun lang mga kabaraba, don't forget to subscribe! So bye-bye mga kabaraba and happy lang, yun lang. Bye-bye, see you to my next video!